Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang iskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad na Jesus ay kumain nang hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso, at mga higaan. Kaya't tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga iskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban, alalaong bagay inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon at ating pong ginugunita ang kapistahan ng mahal na Birhen, ng Lourdes, kung saan siya ay nagpakita o yung aparisyon sa batang si Bernadette Seberu at doon siya ay nagpakilala bilang Immaculate Conception. Doon nagsimula ang pagdidibosyon sa mahal na Birhen na ialay para sa kagalingan ng mga may sakit. Kaya ito rin pong araw na ito ay World Day of the Sick. Hindi sa pinagdiriwang natin na magkasakit ang lahat, kundi ipinagdarasal natin ang lahat ng mga naghihirap o mga nagdurusa dahil sa sakit. Pero bakit nga ba nagkakasakit ang tao? Ito ba ay mula sa Diyos? Ito ba ay kagagawan ng Diyos? Kasi laging gano'n, no? Kapag nagkakasakit tayo, minsan ina-associate natin na
pinaparusahan tayo ng Diyos. Naparito nga si Jesus para i-restore yung dating lakas natin. Naparito siya para ibalik yung mga sinisira ng tao, kabilang na dyan ang ating pong mga katawan, na minsan na rin nating narinig na tayo ay mga templo ng Diyos. Pero ang templong ito ay nagiging mahina. Yung pundasyon nito nagiging mahina, kaya bumabagsak tayo. Pero bakit nga ba tayo nagkakasakit? Talaga bang dahil sa Diyos o dahil sa kapabayaan natin? Isa inisip ko po, bakit nagkakasakit? Bakit mayroong nagkakasakit? At pinahihintulutan ng Diyos na magkasakit kung pwedeng tayo o kaya naman pwedeng iba. Dahil dito, pinapalabas din na para matuto tayong kumalinga, matuto tayong mag-isip ng mas mabuti kung paano at ano ang dapat gawin. Pero tingnan mo muna, baka kasi nagkakaroon din talaga ng kapabayaan sa ating mga katawan, kapabayaan sa ating mga sarili. Ang dami nating ginagawa na hindi naman nararapat. Ang dami tayong iniisip, mga pinagkakaabalahan na hindi naman na dapat intindihin pa. Kaya nga sabi din ni Jesus, di ba? Masyado kayong nababahala sa mga alalahanin sa mundong ito. Kaya ipagdasal natin, lahat ng mga kakilala natin ng mga may sakit, mga nagdurusa, mula bata hanggang matanda, na nakakaranas ng pagkakasakit. At dawa, matugunan din natin ang kanila pong mga pangangailangan. Mahalaga po kasi yun, Kaya nga, sabi ko nga kanina, bakit pinapahintulot ng Diyos na maranasan natin ito? Para palitawin din sa atin ang kabutihang loob, ang pagmamalasakit natin. Lalo na, sa ating ebanghelyo, meron ditong usapin tungkol sa batas, yung paghuhugas ng kamay. Pero mas napagtuunan ng pansin nitong mga eksperto sa batas yung paghuhugas ng kamay kaysa yung pagsunod sa utos ng Diyos na igalang mo ang iyong ama't ina. Sabi ni Jesus, ang dami niyong batas na ginagawa na mga minamana, pero yung essential, yung mahalaga ay kinakaligtaan natin at nagkakaroon ng exemption. Sabi niya, kapag ang isang tao nagdala ng offering at sinabing ito ay para sa Diyos, ina-acknowledge niya, okay na yan. Para bang justifiable na, wag mo nang tulungan ang iyong mga magulang. Okay, wag mo nang tulungan ang mga may sakit. Kasi in-offer mo para sa Diyos. Naalala niyo ba minsan, kapag kung titingnan lang natin, kapag nag-o-offer tayo sa misa, mga prutas, mga pagkain, supposedly ito ay para sa mga may sakit o para sa mga may hirap. Pero lagi natin mas inuuna natin yung pag-aalay, samantalang mayroong mas nangangailangang kumain. So alin doon ang ating mas pahahalagahan? Sa sitwasyon natin ngayon, mamaya, ngayong araw na ito, kagabi nga lang sa social media, nagsulputan na lahat ng mga campaign materials, mga ads. Maingay na simula ngayon, sa mga kampanya, mga pangako, mga gagawin nila. Pero kalimutan na naman natin, may batas, dapat magbayad tayo ng buwis. May batas, dapat maghulog tayo sa PhilHealth. Pero kapag nagkakasakit na, ay wala tayong pondo. Maraming mga may sakit ang dapat natulungan na, pero hindi madala-dala sa ospital.
Kahit sasabihin na libre ang magkasakit, libre ang pumunta sa ospital. Pero walang facilities. Nasaan ang pera? Nasaan ang pondo? Parang hanggang doon lang tayo sa tagabantay na, oy, magbayad kayo. Bawal yan. Pag hindi kayo nagbayad, uulihin kayo. Pero pag nandyan na ang pondo, ay hindi natin to pwedeng galawin. Hindi natin to pwedeng ibigay sa mga may sakit. Hindi ko alam kung nakaranas na ba kayo na magkasakit, mangailangan ng gamot, kailangan dalhin sa ospital, at hindi ka na nagpapadala sa ospital kasi pagpasok mo pa lang, bayad na. Mukhang yayamanin kayo lahat dito, no? No, walang problema, no? Pag nagkasakit, punta sa St. Luke's, punta sa USC, walang problema. Pero napakaraming tao ang nangangailangan ng alalay. Nangangailangan ng tulong. Kaya nga ang mahal na Birhen nagpakita, no, kay Bernadette para ihatid ang mensahe na ang mga tao ay matuto muling makinig sa Diyos. Matuto muli na magmalasakit sa kapwa. Kaya hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kaya wag din natin pabayaan ang ating mga sarili at ang ating kapwa. Amen.